sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, halos umuga ang kalangitan sa galit ni Xiao Cheng, sumisigaw siya habang nagmumura, "Damn it, para kang itim na butas, hayop ka, binugbog na nga," pero ayaw pa ring mamatay, sinisip-sip pa yung lakas ng iba. Nakasandal ang baba niya sa kamay, matay seryoso at puno ng pag-aalala, sa kanyang isip, para maselyuhan ang isang artifact spirit, kailangan mong gumamit ng espiritual na enerhiya para lumikha ng isang formation. Kahit na nagkaroon ako ng espiritual na enerhiya noon, nagamit ko na lahat yun sa pagpipino ng buto, at ang iba naman ay kulang sa espiritual na enerhiya para makabuo ng formation. Nag-iisip pa siya ng solusyon nang mapansin ni Xiao Cheng ang vortex, dahan-daang lumalapit, handang umatake habang siya'y distracted. Pero bago pa man ito makalapit, isang suntok ang binitawan ni Xiao Cheng, mabilis at matindi. Nagngangalit ang vortex, bamuka ang bibig at sinubukang sipsipin si Xiao Cheng, pero mabilis siyang nakaiwas, parang anino sa dilim. Bigla, sa kalagitnaan ng kaguluhan, may narinig si Xiao Cheng, isang pamilyar ang tinig. "Hoy, Xiao Cheng, naririnig mo ba ang dakilang Panginoon na ito?" Namilog ang mata ni Xiao Cheng. "Lengzi, buhay ka pa? Hindi ka ba kinain ng vortex?" Agad naman tumugon si Lengzi, "Ako, ang dakilang Panginoon, ay nanatili sa Primordial Treasure Vault kasama ang mga kayamanang yun ng matagal. Kaya naapektuhan ako at nagkaroon ng sariling kamalayan, yun ang Lengs, na nakilala mo, kaya kahit na nagkaisa na kami ng pangunahing katawan ko, narito pa rin ang aking kamalayan." Habang umiiwas si Xiao Cheng sa atake ng vortex, siya ay mariing nagtanong, "Kaya mo bang kontrolin ang ibang parte mo?" "Hindi," sagot ni Lengzi, malungkot ang tinig, "kahit isa itong magulong nilalang na walang kamalayan, ang kapangyarihan nito ay mas higit pa sa akin, sa ngayon, ito pa rin ang may kontrol sa pangunahing katawan." Samantala, ang grupo ni Lingling, pagod na pagod, hingal na parang aso, nakita nila ang vortex na aatake, pero wala nang lakas para umiwas, agad namang hamarang si Xiao Cheng, handang seluhin ang anumang tama. Nagpatuloy si Lengzi, ang utak ng nilalang na yan ay puro paglalamon lang. Hanggat hindi siya nasiselyuhan, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalunok ang lahat ng mga kaharian. Buti na lang at ginamit ako ng matandang tusong yun para saktan ka kanina, dahil doon, nagawa kong magkaisa sa pangunahing katawan gamit ang dugo mo, na siyang susi sa pagbasag sa sitwasyong ito. Basta gamitin mo ang dugo mo bilang gabay, tayong dalawa ay maaaring umatake mula sa loob at labas para maiselyo ang artifact spirit, pero ang pagselyo ng isang artifact spirit ay nangangailangan ng angkop na sisidlan. Sayang, kahit na ang tagal ko nang nasa Heavenly Treasure Vault, hindi pa rin ako nakahanap ng angkop na artifact para maiselyo ang kasalukuyan kong pangunahing katawan. Nang marinig lahat yon, napatili si Xiao Cheng nang may inis, "Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras, dumiretso ka na sa punto." "Ang tanging bagay na angkop ay ang bamboo stick mo," sagot ni Lengzi, "kahit mukhang karaniwan lang ito. Nagawa nitong Aiselyo ang dakilang Panginoon noon, sigurado akong kaya rin nitong Aiselyo ang kasalukuyan kong pangunahing katawan." Lumingon si Xiao Cheng sa kawayan na nakatanim sa lupa, "Ang baston ng kanyang master, yang bamboo na to, pinutol lang to ng master ko, hindi pa nga na-refine, sigurado ka bang kakayanin ng ganitong pressure?" Kumpiyansa si Lengzi, halos nangungusap ang tinig, "Oo, una, kailangan nating i-refine yang bamboo stick, gawing divine weapon." Lumapit si Xiao Cheng, kinuha ang bamboo stick habang umiiling, "Parang ang dali mong sabihin, ang pinakamabilis na paraan para pinuhin ang isang artifact ay 3 araw, bago pa man matapos yun, wasak na ang lahat ng mga kaharian." Bigla siyang natigilan, may naalala, lumingon siya kay Dacheng na may nakakatakot na ngiti, sapat para kilabutan ng aso. "Sandali, kung gagamit ng panloob na ubod ng isang halimaw bilang alay, pwede nitong mabilis na mapino ang isang karaniwang bagay at gawing artifact." At bago pa makatanggi si Dacheng, sumubsob si Xiao Cheng, sinakol ang leeg nito. Napabulala si Dacheng, nanginginig, bumaling si Xiao Cheng at sinakol din si Lingling. Nagulat si Lingling, napasigaw, saka sinakol si Xiao Cheng, sabay-sabay silang nagkasagutan, parang palabas na walang script. "Hoy, aso, ibigay mo na yang inner core mo," sambit ni Xiao Cheng. "Hindi pwede, kapag kumilos ka ng biglaan, papahirapan ko si junior sister," tugon ni Dacheng habang nahihirapan. "Dacheng, kapag nang ahas kang kumilos, papatayin ko sa sakal si second senior brother," mariing wika ni Lingling. Halos paputok ang ugat ni Xiao Cheng sa galit, "Ganun ba ang tamang paraan ng pagbabanta?
Bakit hindi mo na lang isakripisyo ang sarili mo sa panahon ng krisis na to? Tutal, naabot mo na naman ang daw, makakalikha ka ulit ng panibagong ubod kung mawala man ito. Inalag-alog ni Xiao Cheng si Daching na parang tinatadtad, umiikot na parang trumpo, na ikinahilo ng kawawang aso, sabay dila, parang ang dali-dali sa'yo ha. Bakit hindi ikaw na lang ang magsakripisyo, mas aso ka pa kaysa sakin, sa tingin ko, mas kwalipikado kang maging halimaw. Dahil hikab-hikab na si Xiao Cheng, si Lingling na ang sumalo sa sagot, wala namang inner core si second senior brother. Nagpatuloy ang sabog na komedya, hanggang lumitaw si Shiwei, walang pasintabi, pinalo ang ulo ni Xiao Cheng, may matinding kalaban na sa harap ninyo, tapos nagagawa nyo pang maglokohan dito. Sina Lingling at Daching, napatigil at napatingin, sabay bulong, takot na takot, babae, babaeng fox. Mahina kong nagdasal si Shiwei, naglabas ng maliit na spiritual na bato, wala ng oras para magpaliwanag, sapat ba ang panloob na ubod ng 4 na buntot na alamid, bilisan mo na at pinuhin ang artifact. Habang nagdadasal siya ng taimtim, gumalaw ang inner core, dumiretso sa bamboo stick ni Xiao Cheng, nagliwanag ito sa ginto, parang liwanag ng araw, napamulagat si Xiao Cheng, hindi makapaniwala, na-merge ang inner core, at sa wakas na-refine na ang bamboo stick. Mula sa vortex, sumigaw si Leng Zi, nahanap ko na ang kahinaan nito, Xiao Cheng, nararamdaman mo ba? Ngumisi si Xiao Cheng, hawak ang nagliliwanag na bamboo stick, handa na lahat, relax ka lang, ako na bahala. Mariing tugon niya habang nakangisi, sumugod siya, hinarap ang vortex na nagpaulan ng atake, at gamit ang bamboo stick, sunod-sunod na slash ang kanyang pinakawalan. Masiglang sigaw ni Xiao Cheng, basagin mo ito para sa akin. Habang ang vortex ay nagpatuloy sa pagsipsip ng mga spiritual na enerhiya, mabilis na lumundag si Xiao Cheng sa tuktok ng vortex, tinuro ni Leng Zi ang kahinaan nito kung saan makikita ang isang pulang marka sa ulo nito. Taas no si Xiao Cheng, hawak ang bamboo stick, pero imbes na tamaan ang target, tinuhag niya ang ibang parte. Baliw ka, mali ang tinusok mo, sigaw ni Leng Zi, halos lumipad ang buhok sa inis at galit. Ngunit, ngumisi lang si Xiao Cheng, may nakatagong plano, paano naging mali? Hindi nagtagal, bigla nagliwanag sa gintong enerhiya kung saan, ang parte na itinusok ni Xiao Cheng gamit ang bamboo stick, tumigil ang vortex na parang kinuryente, isang hampas lang, nahati ito sa dalawa at sumabog ng matindi. Agad ginamit ni Shiwei ang katawan niyang fox para protektahan sina Lingling at Daching mula sa alon ng enerhiya. Lumapag si Xiao Cheng, bumagsak ang alikabok, at tumahimik ang paligid, nagbuntong hininga siya. Second senior brother, nagtagumpay tayo, masayang sigaw ni Lingling. Sa sandaling yun, nagising sina Master Shen at Shen Qing, nagkatinginan, litong-lito, parang bagong gising sa gulo ng mundo. Kinuskus ni Xiao Cheng ang baba. May kutob habang inikot-ikot ang bamboo stick, parang may mali pa rin. Bigla namang lumitaw si Leng Zi, lumutang na parang walang pakialam, bumalik na ako, masaya ka ba? Nagtanong si Xiao Cheng, may halong duda, hindi ba naselyuhan ko na ang pangunahing katawan mo? Bakit nandito ka pa rin? Ipinaliwanag ni Leng Zi habang nakataas ang braso, hindi ba't nakipagkontrata ka na sa akin noon? Ang isang kinontratang artifact spirit ay konektado sa dugo ng kanyang tagapangalaga, magkaugnay ang buhay at kamatayan, kaya likas na mas malakas kaysa sa isang walang may-ari na artifact spirit, yung kalahating bahagi ng pangunahing katawan ay isa lang sanang bugso ng kaguluhan, kaya sa huling sandali, ako ang siyang lumamon dito, sa ganong paraan, nailigtas ko ang aking kamalayan at nagpatuloy na magtago sa loob ng iyong kawayan. Nang marinig yun, nagliwanag ang mukha ni Xiao Cheng ng may sarkatiskong ekspresyon, inimagine niya ang eksena, siya, napakalakas, nanginginig ang buong celestial realm sa harap niya, ibig sabihin, magkakaroon ng makapangyarihang kakayahan ang sandata ko sa hinaharap, kayang lumamon ng langit at lupa, ang astig, sa hinaharap, magkakaroon ako ng mga special effects na kayang gumuho ng langit at yumanig ng mundo. Pero binuhusan siya ni Leng Zi ng malamig na realidad, sa kasamaang palad, dahil ang bahaging yun ng kakayahan ay na-activate at napaunlad ng blood rune, ang ginawa mong pagselyo kanina ay kumontra sa kapangyarihan ng blood rune, kaya ngayon, bagamat taglay pa rin ng dakilang Panginoon ang kakayahang lumamon, hindi na ito kasing lakas ng dati. Nang marinig yun, nanlumo si Xiao Cheng, napaluhod sa lupa, nawala ng sigla. Pero may dagdag si Leng Zi, may konting sinag ng pag-asa, pero ang dakilang Panginoon na ito ay kayang kumain at mag-imbak ng sabay, sa hinaharap, makakapag-ipon ako ng espiritual na enerhiya para sa iyo,
para makapagpakawala ka ng tinatawag nilang long-range attack. Lalong nanlumo si Xiao Cheng, nakaluhod sa lupa habang napapamura, hindi ba parang ganito yun, buhay pa ang account pero burado lahat ng gamit. Kaya kailangan na namang mag-farm, nakakainis, may GM ba sa mundong to ng transmigrasyon, gusto kong magreklamo. Samantala, lumapit si Dacheng, nakangiti na parang batang may sikreto, sinubukang aliwin si Xiao Cheng, Xiao Cheng, ang galing mo, tunay kang lalaki. Sumunod si Lingling, mahigpit ang kamao, may determinasyon sa mata. Second senior brother, magte-training ako ng mas matindi para makasabay sayo. Sa kabilang banda, tinulungan ni Shenching ang kanyang ama, sabay yakap at mahigpit na pasasalamat, Brother Shu, kayo ang aming tagapagligtas mula sa Heavenly Treasure Sect. Ngumiti si Xiao Cheng, pero naguguluhan, ang weird, nasaan na si Shi Wei? Bakit handa siyang isakripisyo ang 1,000 taon ng cultivation para tulungan kami? Habang abala sa kasiyahan ng lahat, tahimik na kumilos si Shi Wei, patakas siyang tumakbo sa madilim na sulok, ang matay nakatutok kay Xiao Cheng mula sa malayo, bahagyang namula ang pisngi, sabay bulong sa sarili, tama ang Little Princess, ang umibig sa mga tao ay tadhana naming mga Chinkyu Fox, kaya, tila, may isa pang babae na palihim na umiibig kay Xiao Cheng. Kinabukasan, nakatayo si Xiao Cheng kasama sina Lingling at Dacheng sa loob ng Heavenly Treasure Vault. Kumikislap ang mga mata ni Lingling habang napabulalas ng buong sigla. Wow, pwede ba talaga tayong mamili ng kahit ano? Ngumisi si Xiao Cheng, abot tay nga ang tuwa, sabay sabi, di na natin kailangang kuhanin ang buong vault, pero kung libre ang pagpili, edi wag na tayong mahiya. Namula ang pisngi ni Shen Qingge habang mariing tumugon, kayo ang mga tagapagligtas ng Heavenly Treasure Sect, kahit ibigay pa namin ang buong Primordial Treasure Vault bilang pasasalamat, ayos lang. Habang abala si Xiao Cheng sa pagsusuri ng artifact sa estanti, biglang sumulpot si Leng Zi, malaki ang ngiti niya, waring sabik na sabik sa mga kayamanan, hehe, sakto, kailangan talaga ng Lord na to ang mga to, at sa isang iglap, gigil niyang sinimulan ang pagsipsip ng spiritual energy mula sa mga artifact. Makalipas ang ilang saglit, napalaway siya sa sarap ng enerhiyang nakuha. Ayos lang, kakain pa ako ng ilan, pero bigla siyang napatigil, parang may kakaiba siyang naramdaman, napakunot noo siya at sumigaw, bakit ganito? Bakit di ma-digest ng Lord ang mga artifact na to? Narinig ni Xiao Cheng ang reklamo, lumingon ng bahagya at nagbitiw ng may halong panunukso, mahihina ang katawan, di kaya ang malakas na gamot? Mukhang sobrang makapangyarihan pa ang mga artifact at spiritual objects para sa'yo ngayon. Dahan-dahanin natin, tumigil siya, tila may naalala, at sabay sabing, hintayin mo, pipili ako ng mga babagay sa'yo. Napangiwi si Leng Zi, galit na galit sa loob ng isipan niya, kainis, gusto ko pa namang lamunin ang buong vault. Mabilis namang nag-ukay si Xiao Cheng sa loob ng isang kahon ng mga treasure, parang namimili lang sa ukay-ukay, sinipat niya ang mga ito, sabay wika, tingnan natin, pwede kainin to, mukhang kapaki-pakinabang ang mga to, at to, pero bigla siyang napatigil, may nakita siyang bagay na tila hindi nararapat sa mundong yun, isang cellphone, nakalatag lang sa ilalim. Lumipas ang ilang sandali, hapon na sa labas, hawak-hawak ni Xiao Cheng ang cellphone, nakatalikod habang mariing nag-iisip, paanong may smartphone sa mundong to, tinanong ko na sina Shen Qing, pati si Secmaster Shen, wala ring alam. Para bang bigla na lang lumitaw ang mga teleponong to sa Primordial Treasure Vault, kahit gulo-gulo ang teknolohiya sa mundo natin, siguradong di pa umabot sa ganitong level. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Xiao Cheng, parang kalderong uling ang itsura ng mukha, at sa isipan niya, sumagi ang tanong, may ibang transmigrator din ba bukod sa akin? Samantala, bahagyang lumapit si Dacheng kay Xiao Cheng, taglay ang matalim na tingin at mariing tinanong, nagtatanong ako, bakit hindi ka sumasagot? Ngunit ngumiti lang si Xiao Cheng ng kaunti, habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Ha? May sinabi ka ba? Di ko narinig. Hindi na kontento si Dacheng, muling nag-usisa. Anong problema? Bakit ang labo mo? Wala, sagot ni Xiao Cheng, sabay tago ng cellphone sa ilalim ng kanyang kamiseta. Sa sandaling yun, dahan-daang lumapit si Shen Qing, pulang-pula ang pisngi, mahiyain ang tinig habang binibigkas, Xiao Cheng. May usapan pa tayong di pa tapos. Natigilan si Xiao Cheng, napalalim ang isip, naku po, usapan, anong usapan? Yumuko si Shen Qing at ipinagpatuloy, ngayon na tahimik na ang lahat, hindi pa rin natin naresolba yun.
Napahawak si Xiao Cheng sa kanyang baba, litong-lito. Alin kaya to? Sa laban ko sa Artifact Spirit, wasak ang ilang bahagi ng Heavenly Treasure Sect, papabayarin ba niya ako? Bigla siyang namulat, pinawisan ng todo, ay, lagot, baka ito ngayon. At doon, kumilos ang madilim niyang kalooban, pilyong umisi, wala ka namang pambayad, mag-default ka na lang. Ang malaanghel na bahagi niya, tila may bahid ng paninindigan, ngunit, sabi nga ng mga sinauna, tama siya. Napataas ang kilay ni Xiao Cheng, biglang nagpahayag, teka, bilang anghel, di ba dapat ikaw ang pumihil sa kin, bakit ka nakikiayon, nasaan na ang konsensya ko? Sa puntong yun, mas lumapit pa si Shen Qing at mahigpit na tinig ang ginamit, itong bagay na to, gusto kong marinig muna ang opinyon mo. Hindi makapagsalita si Xiao Cheng, nauutal, ako. Hinawakan niya ang kanyang noo at mariing bum-antong hininga, kalimutan na natin. Lumapit siya kay Shen Qing, hinawakan ang kanyang mga balikat at buong lakas na isinumpa, Shen Qing, huwag kang mag-alala, ako, si Xu Xiao Cheng, ay lalaki ng salita, paninindigan ko to, babayaran ko ang dapat bayaran. Sa narinig, napangiti ng matamis si Shen Qing, talaga. Sa isip ni Xiao Cheng, habang napapailing, aba, tuwang-tuwa siya. Gustong-gusto niya talagang bayaran ko siya. Tumayo si Xiao Cheng ng taas noo, malalim ang tinig, pero abala ako ngayon sa pagbubuo ng spiritual root ko, pwede bang hintayin mo munang matapos ko ang dakila kong cultivation bago tayo mag-usap ulit tungkol sa bayad? Pero hindi pa siya tapos, biglang yamakap si Shen Qing ng mahigpit, napamulagat si Xiao Cheng, gulat na gulat, ha? Samantala, sa gilid, sabay na pa, wow, sina Lingling at Daching habang seryosong ngumunguya ng pakwan. Ngumiti si Shen Qing, pulang-pula ang pisngi, ayos na to, hihintayin kita, palagi akong nandito. Tumugon si Xiao Cheng habang naglalakad palabas ng main gate kasama sina Lingling at Daching, aalis na ako, palm, pero sa isip niya, sobrang maunawain si Shen Qing, siya ang tipo ng tao na makakamit ang malalaking bagay. Makalipas ang ilang hakbang, naglalakad sila pababa ng maliit na hagdan na napapalibutan ng mga matatiyog na kawayan. Hinuwak ni Xiao Cheng ang likod ng kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Mariing nagbulong, tapos na ang gathering chi at refining bones, susunod ang shaping the soul, saan nga ulit yung lugar na may soul shaping furnace. Napayuko si Lingling, dumilim ang mukha, bright moon vilya yun, bulong niya. Lumingon si Xiao Cheng, agad niyang napansin ang pagbago ng ekspresyon ni Lingling. Sa isip niya, anong nangyayari sa kanya? Hinawakan niya ang balikat nito, ngumisi, ganda ng tanawin sa daan, di naman tayo nagmamadali. Kaya daanin natin ito ng dahan-dahan, parang trip lang, ayos ba, Lingling? Paputol-putol ang sagot ni Lingling, ako, pero hindi na niya natapos. Biglang sumingit si Daching, hindi ka ba laging nagmamadali dati? Gustong tapusin agad ang cultivation mo, bakit ngayon parang chill na chill ka? Lumingon si Xiao Cheng, tumugon ng mariin, anong alam mo, ang tawag dito ay balanse, alam mo kung kailan lumaban at kung kailan magpahinga. Pero biglang may humawak sa kanyang binti, isang misteryosong tao, nanginginig ang kamay, bulong nito, kayo. Sa puntong yun, biglang lumingon si Xiao Cheng, napangangas sa pagkabigla habang mariing nakatitig sa misteryosong taong nakakapit sa kanyang binti. Samantala, si Daching at Lingling ay agad na nagyakapan sa takot, sabay silang nagsigaw, multo yan. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Cheng, tila nawawala sa sarili, teka, bakit parang pamilyar ang boses na to? Ang tao pala ay si Yan Qing, ang 9th junior brother ni Xiao Cheng, sobrang payat, halatang gutom na gutom, saka nagsalita, iiwan nyo na lang ba ang pagkain, maawa kayo? Makalipas lang ng sandali, si Yan Qing ay masigasig na kumakain ng napakalaking tumpok ng tinapay, para bang isang makina sa pagkain, habang ngumunguya, tuwang-tuwa siyang bumigkas, ang sarap. Lumingon si Xiao Cheng kay Lingling, saka mariing nagpakilala, halika, ipakikilala ko ng formal, siya ang 9th senior brother mo, si Yan Qing. Si Yan Qing ay tuloy-tuloy pa rin sa pagkain, halos lumilitaw na ang kaluluwa sa sobrang kasabikan, nang marinig ito, napanganga si Lingling at Daching, pawisan ng mga mukha, tila malapit ng himatayin sa takot. Sa sandaling yun, pinulot ni Yan Qing ang maliit na piraso ng tinapay sa lupa, saka mariing nagsabi, burp, second senior brother, salamat sa pagkain. Dinampot niya ito, diretso sa bibig, ngumiti sa tuwa at nagsabi, hehe, muntik na akong mawala ng malay sa gutom nang unang beses kong makita si little junior sister.
pasensya na talaga. Agad namang dinugtungan ni Xiao Cheng, nasa tuktok na siya ng foundation establishment, ang specialty niya, malalakas na ngipin, at pero bago pa siya makatapos, bigla siyang tinabig ni Yan Qing mismo, hinawakan ang bewang ni Lingling, saka inihampas ang binti sa lupa, sabay ginamit ito para kumuha ng momentum. Agad niyang niyakap ng sabay-sabay sina Xiao Cheng, Lingling, at Daching, walang pasubali, mahigpit ang pagkakayakap. Nagpatuloy si Xiao Cheng, inis na inis, at ang lakas niya ay singlaki ng kanyang gana sa pagkain. Sumigaw si Yan Qing, sobrang saya ko, may little junior sister na tayo, hindi na ako ang bunso. Pero si Daching, hirap na hirap, bumubula ang bibig sa sobrang higpit ng yakap, bitawan mo ko, pinipiga mo na ko hanggang mamatay. Sa sandaling yun, mabilis na binitawan ni Yan Qing ang tatlo, diretso, bumulagta si Daching sa lupa, halos hindi na gumagalaw. Pagkatapos, hinimas ni Yan Qing ang kanyang ulo, ipinikit ang mga mata, saka nahihiyang nagsalita, pasensya na, sobrang na-excite lang ako. Samantala, napakunot noo si Xiao Cheng habang malalim ang pag-iisip, hindi ba't mas lumakas na naman ang batang to simula nung huli ko siyang nakita. Lumingon si Lingling kay Yan Qing, hawak ang dibdib at may bahid ng pagkabahala, pero teka, bakit wala si ninth senior brother sa Rising Wind Valley, at bakit muntik na siyang mamatay sa gutom sa tabi ng kalsada? Napaubo si Yan Qing sa narinig, tapos ay nagpakawala ng isang pilit ng ngiti, little junior sister, ano bang pinagsasabi mo? May kaunting aksidente lang habang nag-eensayo ako sa baba ng bundok, pero sa totoo lang, naging makabuluhan ang naging lakad ko. Ngunit bigla siyang napatigil, may kakaibang presensyang papalapit, mabilis siyang napalingon at mariing nagsalita habang hinayla sina Xiao Cheng, Lingling at Daching, naku, bilis, magtago tayo. Ilang saglit lang, isang grupo ng misteryosong mga lalaki ang nagpakita, bit-bit ang malalaking espada, at mapupungay ang mga mata sa galit, ang lalaking may benda sa noo ay galit na galit ng sumigaw. Nasaan na yung pulang buhok na munting magnanakaw na yun? Kapag nakita ko siya, dudurugin ko siya sa galit. Sumabat naman ang lalaking naka-ponytail sa likuran, ang tinig puno ng inis, kung hindi lang dahil sa paghuli sa kanya. Hindi na sana tayo nagpagod ng ganito at tumakbo ng ganito kalayo. Kapag nahuli natin siya, bagbog sarado dapat, nagpanteng na rin ang tenga ng lalaking may takip sa mata, hayop na yun, talagang sawang-sawa na sa buhay, may lakas pa ng loob na nakawin ang kayamanan ng Mystery Abyss Island.